Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po, Miss Roxy. Ako po si Clarice, maagang nabiyuda dahil sa pagkamatay ng asawa kong afam na may sakit sa puso. Namayapa man siya ng maaga, naiwan naman ang mga ari-arian niya at ilang negosyo. Wala kaming anak kaya wala rin akong katuwang sa buhay. 37 anyos pa lang ako at maraming nagsasabi na mukha pa akong bata. Dahil sa pagkasabik ko ng atensyon at pagmamahal, hindi ko akalaing kay Marvin ko ito mahanap. Sa kasamaang palad, Miss Roxy, pamilyado itong tao. Kaya ko pang pigilan noong una. Ngunit hindi nagtagal ay kusa na rin akong bumigay sa kanya. Naku Clarice, ang tagal mo ng biyuda, wala ka pa bang balak mag-asawa ulit? Nakangiting tanong ng amiga kong si Vita habang magkasama kaming nagkakape. Napangiti na lang ako at umiling. Hindi ko na nga iniisip yan dahil busy na ako sa trabaho. Sus, wag mo nga akong lukohin. Bata ka pa at hindi habang buhay trabaho ang kasama mo. Napabuntong hininga ko. Totoo naman ang sinasabi niya. Pero hindi ganun kadaling buksan ulit ang puso, Miss Roxy. Darating din tayo dyan kapag siguro may nakatanggap na sa akin. Biro ko pa para manahimik na lang. Pare-pareho lang naman sila ng sinasabi. Ang mag-asawa na uli ako. Makalipas ang ilang araw, gabi na nang matapos ang meeting ko sa opisina. Paglabas ko, naghihintay na sa parking ang bago kong driver na si Marvin. Good evening po, ma'am. Magalang nitong bati habang ipinagbubukas ako ng pinto ng sasakyan. Good evening din, Marvin. Tara, uwi na tayo. Sagot ko at sumakay na ng sasakyan. Tahimik ang biyahe noong una. Tanging tunog ng makina at mahinang musika ang maririnig sa loob ng kotse. Napansin kong parang malalim ang iniisip ni Marvin kaya hindi ko napigilan ang bibig ko nang magtanong. May problema ka ba? Tanong ko sa kanya. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Pasensya na po ma'am, may iniisip lang ho. Kung gusto mong magkwento, okay lang. Ayos lang sa akin. Suhestyon ko pa. Napabuntong hininga naman ito. Medyo magula lang po sa bahay. Ilang buwan na pong walang trabaho ang misis ko kaya alos ako lang ang kumakayod. May 2 anak po kaming nag-aaral sa high school. Minsan, hindi ko na ho alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin eh. Tahimik akong nakinig habang nagsasalita siya. Ramdam ko ang pagod at bigat ng boses niya. Pero kakayanin po para sa mga anak. Medyo napapaisip lang po talaga kung paano. Pasensya na po kayo ma'am kung nadadala ko po dito sa trabaho ko sa inyo. Tumango lang ako at bahagyang ngumiti. Marvin, kung may kailangan kang i-leave o may asikasuhin ka sa pamilya mo, sabihin mo lang naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Napasilip siya sa rearview mirror. Salamat po ma'am. Hindi po kasi ako sanay na magkwento ng problema sa amo. Ngayon lang po ako nakapagsabi ng ganito. Hindi na ako sumagot. Tahimik na lang akong tumingin sa labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan. Umulan ng gabing yon at halos walang sasakyan sa daanan. Makalipas ang ilang minuto, huminto kami sa isang traffic light. Ma'am, mahina niyang tawag. Bakit? Tanong ko naman. Pasensya na po talaga kayo kung nadadala ko ang problema ko dito. Sabi nga nila, dapat iniiwan ang problema bago pumasok sa trabaho. Ayos lang dahil minsan, mas gumagaan ang pakiramdam kapag may napapagsabihan. Tumango siya bago muling pinaandar ang sasakyan nang umilaw ang berde. Pagdating sa bahay, agad siyang bumaba para pagbuksan ako ng pinto. Salamat Marvin, mag-iingat ka sa pag-uwi ha? Kayo rin po ma'am, magandang gabi po ulit. Habang papasok ako sa loob ng bahay, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya tungkol sa pamilya. Hindi ko alam kung naaawa lang ba ako o dahil matagal na rin akong walang taong nakakausap ng ganon. Sa dami ng taong nakapaligid sa akin, pakiramdam ko Miss Roxy ay mag-isa pa rin ako. Mula noon, halos gabi-gabi na kaming nagkukwentuhan habang pauwi. Minsan tungkol sa trabaho, tungkol sa mga anak niya, at minsan naman tungkol na sa buhay ko.
unti-unti kong nakilala ang totoong Marvin na isang mabait, masipag at responsabling ama na ginagawa ang lahat para sa pamilya niya. Hindi ko alam na ang simpleng mga kwentuhan naming yon ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko inaasahang mangyayari sa buhay ko, Miss Roxy. Lumipas sa mga araw at naging normal na ang pagsundo at paghahatid sa akin ni Marvin. Habang nasa biyahe kami, unti-unti na rin kaming naging komportable sa isa't isa. Isang gabi, napansin ko na naman na tahimik na naman siya. Hindi ka pa ba nakakakain? Tanong ko sa kanya. Napangiti siya ng bahagya. Hindi pa nga po, ma'am. Pag-uwi na lang po. Sagot niya sa akin. Napatingin ako sa oras sa dashboard at mag-aalas 9 na ng gabi. Anong pag-uwi? Baka madaling araw ka nang makakain yan. Iling kong sabi sa kanya. Okay lang po, ma'am. Sanay naman po ako. Sagot lang niya. Huminto muna tayo sa may karinderya. Kung wala ay sa kahit na anong bukas na restaurant. Naku, wag na po, ma'am. Baka maabala lang po kayo. Mabilis niyang tanggi. Sandali lang naman. Kumain ka na at saka nagugutom na rin ako. Wala na siyang nagawa kundi iparada ang sasakyan sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. O sige, umorder ka na ng makakain. Kayo rin po, ma'am. Kung anong sayo, ganun na rin ang sakin. Sagot ko at tumangulang siya. Habang kumakain, ay napansin kong parang ilang pa rin siya nakaharap ko. Nahihiya ka pa rin? Hindi ko mapigilang tanong. Opo, hindi kasi ako sanay na ganito. Lalo at kayo po ang manlilibre. Napangiti ako. Huwag mo nang isipin yon. Akala mo naman ang laki-laki ng babayaran ko. Kumain ka na lang. Pagkatapos niyang kumain, ay muli kaming bumiyahe pa uwi. Salamat po, ma'am. Sabi niya habang nagmamaneho. Walang anuman. Ngiti naman na sagot ko. Mula noon, paminsan-minsan ay humihinto kami para magkape o kumain kapag inaabot kami ng gabi sa opisina. Isang hapon, galing kami sa meeting sa isang branch ng kumpanya. Habang pauwi, napansin kong ilang beses nang tumunog ang cellphone ni Marvin na nakapatong sa dashboard. Hindi niya yun pinapansin kaya nagsalita na ako. Sagutin mo na, baka importante. Sabi ko. Napasilip siya sa screen bago isinaksak ang Bluetooth earpiece. Hindi ko naririnig ang kabilang linya pero halatang masaya ang kausap niya. Sige na anak, sabihin mo sa mama huwag na muna akong hintayin kung malilate ako. Makalipas ng ilang segundo, pinatay na niya ang tawag. Anak mo? Tanong ko. Opo ma'am, yung bunso ko po. Nangungulit lang kung ano raw ang pasalubong. Napangiti ako. Mahilig din pala sa pasalubong. Naku opo, kahit tinapay lang masayang masaya na po yun. Napaisip ako. Ganun lang pala kasimple ang kaligayahan ng mga anak niya. Dati, pangarap kong magkaroon ng anak pero dahil wala na ang asawa ko, ay hindi na yun matutupad pa, Miss Roxy. May nadaanan kaming bakery na bukas pa, kaya agad ko siyang inutusang huminto. Marvin, huminto ka nga sandali. Nagulat siya sa sinabi ko. Bakit po, ma'am? Bibili lang ako ng tinapay. Simpleng sagot ko. Paglabas ko ng bakery, may dala akong 2 paper bag. Iniabot ko ang isa sa kanya. Para sa mga bata. Huwag na po, ma'am, nakakahiya naman ho. Kunin mo na. Huwag mo na akong tanggihan. Wala siyang nagawa at dahan-dahan niyang tinanggap ang paper bag. Maraming salamat po. At saka siya napatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero natuwa akong makita ang ngiti niya. Pagdating sa bahay, bago ako bumaba ng sasakyan, napansin kong hawak pa rin niya ang paper bag. Sigurado akong matutuwa ang mga anak mo sa'yo. Komento ko nang nakangiti. Opo ma'am, salamat po talaga. Tumangulang ako at pumasok sa bahay. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Habang inaayos ko ang mga papeles sa mesa ko, ay napansin kong wala pa si Marvin sa parking. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita kong nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan. Pasensya na po ma'am,
Nalate ako ng ilang minuto. Hingi niya ng tawad. Napatingin ako sa relo. May nangyari ba? Tumango siya. Nilagnat po kasi ang bunso ko kagabi. Hinintay ko lang na makatulog bago po ako umalis. Nadala niyo na ba sa doktor? Nag-aalala ang tanong ko. Hindi pa po. Mamaya ko pa po balak pagkatapos ng trabaho, mama. Sagot naman niya. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Huwag mo nang hintayin ng gabi. Kapag natapos tayo rito, umuwi ka na kaagad. Pero mama, alaganing sabi niya. Trabaho lang ito. Mas importante ang anak mo. Nagulat siya sa sinabi ko. Salamat po, mama. Tumango lang ako at pumasok na sa opisina. Kinagabihan bago ako umuwi, dumaan muna ako sa accounting. Pakibigay nga ito kay Marvin. Utos ko sa nakatoka at inabot ang isang sobre. Sabihin niyo bonus niya. Hindi ko na hinintay ang reaksyon niya at basta na lang umalis. Kinabukasan, pagpasok ko sa sasakyan, halatang nahihiya siya. Ma'am, salamat po. Paulit-ulit niyang sabi. Para saan? Nagtatakang tanong ko kahit pa may hinuha na ako sa dahilan ng pagpapasalamat niya. Sa bonus po. Huwag mo nang isipin yon, pinaghirapan mo naman yon. Umiling siya. Hindi po, ma'am. Dahil alam kong hindi po panahon ng bonus. Hindi na ako sumagot para hindi na humaba pa ang usapan namin. Tahimik kaming bumiyahe. Pero napansin kong paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin na para bang gusto pang magsalita. Ma'am, mahinang tawag niya sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo. Muli niyang pasasalamat. Napangiti lang ako at tumingin sa labas ng bintana. Masaya akong makatulong sa kanya at sa pamilya niya kahit sa simpleng bagay lalo pa at napagkaitan akong magkaroon ng sarili kong pamilya. Hindi ko alam na sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo na pala kaming nasasanay sa presensya ng isa't isa. Naging tahimik ulit ang biyahe matapos ang sinabi niya. Ilang minuto rin kaming walang imik hanggang si Marvin ang unang nagsalita. Ma'am, kung hindi po kayo magagalit, may itatanong po sana ako. Alanganin niya pang sabi. Napatingin ako sa kanya. Ano yun? Nagulat lang po ako, bata pa po kayo. Maganda tapos successful. Hindi niyo na po ba talaga naisip na mag-asawa ulit? Bakas ang panghihinayang sa mga mata niya. Napangiti ako. Kagaya ka rin pala nila. Tanong ng tanong niyan. Naiilang kong sabi. Pasensya na po. Na-curious lang talaga ako, ma'am. Okay lang. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Noong una naisip ko rin, pero habang tumatagal, nasanay na lang akong mag-isa. Pero hindi po ba kayo nalulungkot? Tanong pa niya. Malungkot, syempre. Lalo na pag uwi ko ng bahay. Ang laki ng bahay pero ako lang ang tao. Natawa pa ako ng bahagya at muling nailing sa sarili. Tumango lang siya habang nakatutok sa pagmamaneho. Minsan nga, naiinggit ako sa mga taong umuuwi na may naghihintay sa kanila. Ang daya kasi ng asawa ko. Maaga akong nilisan. Biro ko pa sa huling sinabi. Kaya siguro, ibinubuhos ko na lang ang oras ko sa trabaho para hindi ko masyadong maramdaman ang pagiging mag-isa. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Pero sigurado po akong proud sa inyo ang asawa niyo kung nasaan man siya ngayon. Sana nga. Napangiti ako. Ilang segundo kaming parehong tahimik nang muli na naman siyang magsalita. Pero alam niyo po, ma'am, sabi niya. Ano yun? Darating din siguro yung taong magpapasaya ulit sa inyo at tatanggapin kayo. Hindi man ngayon, pero darating din. Sigurado ako. Ang bait niyo po kaya. Ngiting sabi niya. Napatawa ako ng mahina. Ikaw din. Pareho kayo ni Vita. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Napangiti rin siya. O baka naman meron na, ma'am. Umiling lang ako. Sa edad kong to, hindi na ako naghahanap pa, Marvin. Kung may dumating man, edi salamat. Kung wala ay ayos lang din.
Sanay na akong mag-isa. Hindi na siya nagsalita. Tahimik na lang niyang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Habang sinasabi ko ang mga salitang yun, pakiramdam ko, Miss Roxy, ay parang hindi na ako ganun kasigurado sa sarili kong sagot dahil sa paulit-ulit nilang tanong. Naghangad na rin akong may makasama ulit sa buhay. Kinabukasan, napansin kong tahimik si Marvin. Akala mo ay pasanin niya ang buong mundo sa itsura niya. Pagpasok pa lang niya sa opisina para kunin ang schedule ko, halata nang wala siya sa sarili. Marvin, tawag ko sa kanya para kunin ang atensyon niya. Po, ma'am. Lutang nitong sagot. Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon. Pansin ko sa kanya. Okay lang po ako, ma'am. Huwag mo na akong lukohin. Ilang buwan na kitang kasama kaya alam kong may problema ka. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Nagdalawang isip pa siya bago sumagot. Pag uwi ko po kasi, may lalaki sa loob ng bahay. Pero pagpasok ko, nagmamadali siyang umalis. Napakunot ang noo ko. Kilala mo ba? Hindi eh. Hindi ko pa po siya nakita noon. Anong sinabi ng misis mo? Pagtatanong ko pa. Sabi niya kakilala lang daw. May pinapakisuyo lang. Pansin ko ang pagdaan ng kirot sa mga mata niya. At, naniwala ka? Mapait siyang napangiti. Hindi ko rin po alam, ma'am. Gusto kong maniwala. Pero ang hirap. Lalo na't pagdating ko, parang nagulat silang pareho. O anong ginawa mo? Nag-aalala ang tanong ko. Hindi na ako nakipag-away, ma'am. Nagtanong na lang ako kung sino yung lalaki. Pero siya pa ang nagalit. Ang sabi niya, wala raw akong tiwala sa kanya. Bahagya siyang natawa pero alam kong masama ang loob niya. Kaya para hindi na lumaki ang away, lumabas na lang po ako ng bahay. Sa sasakyan na lang po ako natulog. Sa kotse ka natulog? Gulat kong tanong. Opo. Ayoko kasing marinig ng mga bata na nag-aaway kami. Napabuntong hininga ako. Kamusta naman kayo ngayong umaga? Hindi pa po kami nag-uusap. Pumasok na lang ako sa trabaho. Hindi pa ako handang harapin siya. Sandali akong natahimik bago nagsalita. Sana maayos niyo pa. Mahirap lalo na may mga anak kayong umaasa sa inyo. Sana nga po, ma'am. Lumabas na siya ng opisina pero naiwan sa isip ko ang sinabi niya. Nang uwian na ay pareho kaming tahimik sa biyahe nang bigla kaming masiraan ng sasakyan sa daan. Anong nangyari, Marvin? Nag-aalalang tanong ko. Biglang tumirik, mami. Nasiraan tayo. Sabi niya at dismayadong napailing. Naku tawagan mo si Mang Rolly at sunduin tayo dito. Tumangulang siya at may saglit na tinawagan. Pagbaba ng tawag ay tumingin siya sa akin. Kalahating oras pa tayo maghihintay, ma'am. Ganun ba? Sige, okay lang basta makauwi lang tayo ng ligtas. Tanging naging sagot ko sa kanya. Pareho kaming natahimik at binuksan ko ang bintana para pumasok ang sariwang hangin dahil naiinitan na ako. Maya-maya ay nagsalita siya. Ma'am, bakit po ganun? Bakit may mababaeng hindi marunong makontento sa asawa nila? Biglang tanong niya at mukhang napahugot bigla. Siguro kasi may mga bagay silang hindi mahanap sa partner nila. O pwede ring natukso sila. Sagot ko at sumandal. Binigay ko ang lahat ng makakaya ko para sa kanya. Kahit gaano pa kahirap yung buhay. Pero nagawa niya pa rin akong pagtaksilan. Malungkot na boses niyang sabi. Ano kayang pakiramdam kapag ikaw naman ang nagloko? Napatingin ako sa kanya at doon ko napansing nakatitig na rin siya sa akin. Napalunok ako bago sumagot. Bakit hindi mo subukan? Hamong tanong ko. Hindi ka ba magagalit, ma'am? Tanong pa niya. Ang totoo ay matagal na akong sabik sa pagmamahal uli ng isang asawa. Sabik na akong makaramdam ng pag-aaruga. Bakit ako magagalit? Hamon kong tanong. Napalunok siya bago ako nilapitan. Subukan lang natin kung anong pakiramdam.
At ikaw ang magdedesisyon kung babalik-balikan mo pa. Hindi na niya ako sinagot. Sa halip ay tinawid niya ang pagitan namin at siniila ko ng halik sa labi bago ako nito hinapit sa bewang at inupo sa kanyang kandungan. Marvin, mahinang bulong ko. Huwag ka sanang magsisi, ma'am. Pagkatapos nito, dahil ako pinili ko to dahil gusto ko. Tanging tangulang ang naitugon ko sa kanya at nagpaubaya sa gusto niyang mangyari. Siya lahat ang kumilos at nang matapos ay pareho kaming hingal at pawisan. Pareho kaming natahimik matapos magbihis at ako ang unang bumasag ng katahimikang yon. Alam nating pareho na mali ang ginawa natin, pero pinili nating gawin yon. Ang nangyari sa atin ay sana manatiling lihim, Marvin. Seryosong sabi ko at tumigil na bago pa ako maiyak dahil sa pagiging mapusok at sabik ko ay nakagawa ako ng desisyong pagsisisihan ko, Miss Roxy. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang busina ng sasakyang susundo sa amin. Pareho kaming napatingin sa isa't isa bago mabilis na umiwas ng tingin. Tahimik na bumaba si Marvin at agad na inayos ang sasakyang naiwan sa gilid ng kalsada. Ako naman ay inayos ang sarili bago lumabas. Pasensya na, ma'am, medyo naipit ako sa traffic. Sabi ni Mang Rolly habang bumababa ng sasakyan. Ayos lang po, mahina akong sagot. Wala ni isa sa amin ni Marvin ang nagsalita habang pauwi. Tahimik lang siyang nakatingin sa daan habang ako naman ay hindi malaman kung paano siya haharapin. Pagpasok ko sa loob ng bahay, tsaka ko lamang naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Naupo ako sa sala at napahawak sa noo. Anong ginawa ko? Mahinang bulong ko sa sarili. Matagal kong iningatan ang pangalan ko at ang respeto ko sa sarili. Pero sa isang iglap ay nagpadala ko sa emosyon. Hindi ako halos nakatulog ng gabing yon, Miss Roxy. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na nawala ang ilang sa pagitan namin ni Marvin. Pinilit naming maging normal ang lahat, pero kahit gaano pa namin itanggi, alam naming pareho na may nagbago na. Isang umaga ay lumapit sa akin si Marvin sa opisina. Ma'am, pwede po ba tayong mag-usap? Tumango ako at pinapasok siya sa opisina. Halatang hindi siya mapakali. Ma'am, gusto ko lang pong magpaalam. Napakunot ang noo ko. Bakit? Magre-resign na po ako, ma'am. Nakayukong sabi niya. Bakit naman? Sinubukan po naming ayusin ng misis ko ang pamilya namin. Umamin siyang nagkamali at humingi ng tawad. Ayoko pong lumaki ang mga anak ko na wasak ang pamilya. Lalo na po at high school at mga babae sila. Kaya gusto ko pong bigyan pa ng isang pagkakataon ang relasyon namin ng misis ko. Tahimik lang akong nakinig. At isa pa po, bahagya siyang ngumiti. Hindi na rin po tama na araw-araw tayong nagkikita. Mas lalo lang tayong nahihirapan, ma'am. Ramdam ko ang bahagi ng dibdib ko na kumirot. Masakit, pero alam kong tama ang sinabi niya. Tama ka, Marvin. Mas mabuti ang desisyon mo. Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo. Ngumiti ako kahit mabigat ang pakiramdam ko. Ako rin. Salamat sa pagiging tapat mo. At sa isang pagiging mabuting tao. Mabuting padre de pamilya. Yun na, Miss Roxy, ang huli naming pag-uusap. Ilang araw pagkatapos noon ay tuluyan na siyang umalis sa akin. Lumipas ang halos 2 taon at unti-unti ko ring tinanggap ang lahat ng nangyari. Hindi na ako nagtago sa trabaho para takasan ng lungkot. Natutuwa kong alagaan ang sarili ko. Bumalik sa mga hilig ko noon at nagtayo pa ako ng isang foundation na tumutulong sa mga batang nangangailangan ng edukasyon. Sa wakas, natutunan kong hindi kailangang umasa sa ibang tao para maramdaman na buo ako. Hindi lahat ng taong dumarating sa buhay natin ay nakatakdang manatili. May mga taong darating para turuan tayo
ng isang mahalagang aral bago sila tuluyang mawala, at ang pinakamahalagang natutunan ko, hindi dahilan ng kalungkutan para gumawa ng maling desisyon, dahil ang panandaliang saya ay maaaring mag-iwan ng panghabang buhay na pagsisisi. Mas mahirap itama ang isang pagkakamali kaysa pigilan itong mangyari. Pinsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pagpili sa gusto ng puso, kundi ang pagpili sa kung ano ang tama. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento, at sana ay magbigay ito ng aral at konting inspirasyon sa lahat. Lubos na nagmamahal at nagbabahagi, Clarice.